Kuya Agustin Stories present The Doctor Hidden Son, written by Ashi. Pinakinggan ni Samantha ang sermon ng kanyang kapatid. Dahil kahit anong sabihin ito ay hindi pa rin talaga magbabago ang pasya niya. Simula noong manirahan sila dito sa probinsya. Ilang buwan ka nang hindi lumuluwas sa Maynila. Kailan ka pa babalik dito, Sam? Miss ka na rin ni tatay. Alam kong napatawad ka na niya sa nangyari. Sabi ng kanyang ate si Lynn sa kabilang linya. Umupo siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung paano haharapin ang kanyang tatay. Nahihiya siya dahil marami siyang ipinangako noon. Marami ang nagbago sa pagdaan ng panahon. Ngunit hindi niya pinagsisisihan na nabuntis siya. Ngayon kasi ay kasama na niya ang kanyang anak. Maayos naman ang buhay namin dito ni Aldrin. Hindi pa ako handa na bumalik ulit. Pakiramdam ko, masyadong maliit yun para sa amin ni Daniel. Hindi pa ako handa kung sakaling mag-cruise ang landas namin ng tatay ni Aldrin. Alam mo naman na ayaw ko na siya makita pa. Bumuntong hininga ang kausap. Hindi ba't sabi mo, pumunta na siya sa Amerika at doon na siya tutuloy? Bakit natatakot ka pa rin na makita mo siya? Unless pupunta ka sa Amerika. Natahimik siya dahil dito. Siguro nga ay tama ang kanyang kapatid. Pero may pag-asa na umuwi ito at ayaw na magkita sila ni Aldrin. Noong makita niya ang anak na pumasok sa loob ng bahay, ay agad siyang umiti sa bata. Tumakbo ito papalapit sa kanya at agad na yumakap. Mami, sino po kausap niyo? Si Tita Silin po ba yan? Hinaplos niya ang buhok nito. Hi Aldrin, miss na miss ka na ni Tita. Gusto mo ba ng cars ulit? Papadalhan kita. Sabi ni Ate Silin sa bata. Agad itong tumingin sa kanya. Humihingi ng permiso. Agad siyang napangiti bago tumango. Maayos niya na talaga na pinalaki ang anak niya. At kahit may gusto itong bagay ay iniisip muna niya kung gusto ko ba iyon. Hindi rin siya mahilig sa material na bagay o ang maging maluwo. Pero mahilig ito sa pagkain. Tita, konti lang po ha. Bigay mo na lang kay Mami para may pambili kami ng chocolates ko. Pareho kaming natawang magkapatid dahil sa sinabi nito. Bukas, lumabas kayo ng Mami mo, pumunta kayo sa Jollibee. Hindi ba't favorite mo yun? Huwag mong i-spoil masyado ang anak ko. Dahil baka masana yan. Iiyakan ka niya kapag hindi mo siya napagbigyan. Paalala niya sa kapatid. Gwapo po kasi ako, Mama. Kaya gusto ko bigyan ni Tita Silin ng gift niya. Singit ng anak niya. Narinig mo yun, Samantha? May pinagmamanahan nga ang anak mo. Ganyan na ganyan siya noon sa'yo kaya na-inlove ka sa kanya. Napalabi tuloy siya sa sinabi nito. Huwag mo nang banggitin yun. Hindi yun ang dahilan kung bakit nagustuhan ko siya. Hindi na kung hindi. Pero umuwi kayo dito sa Manila ha. Dito ka na mag-apply. Marami ang ospital na kailangan ng mga nurse. Pag-iisipan ko kung uuwi kami ni Aldrin. Malapit na rin kasi siyang pumasok kaya nag-iipon na rin ako. Masyadong maliit ang mundo kapag bumalik kami ng Maynila. Ayaw kong malaman ng ex ko na may anak kaming dalawa. Hindi ako papayag na kilalanin siyang ama ni Aldrin pagkatapos ng lahat niyang ipagtulakan kami. Hanggang ngayon ay iniisip ko kung bakit pa rin niya ginawa yun sa'yo. At talagang pinagtulakan ka niya papalayo nung buntis ka. Sana ginawa niya yun nung una pa lang. Sambit ng ate niya. Ayaw niya sa katulad ko. Isa akong basura para sa kanya. Parang niya na rin sinabi na pati ang anak niya. Kung sa akin niya lang sana sinabi yun, tanggap ko pa. Pero parang sa aming dalawa yung sinabi ni Aldrin. Ngumiti siya dahil doon. Pero hindi na importante yun para sa akin. Maayos kong napalaki si Aldrin nang walang tulong niya. Ganyan nga kapatid. Malayo ang narating natin. Umuwi kayo dito sa Maynila bago magpasukan. Para naman makita namin si Aldrin. Akong bibili ng mga gamit niya. Buo na ang desisyon niyang pumirmi sa probinsya dahil tahimik naman ang buhay nila.
Panatag siyang walang Daniel ang aaligid sa kanila. Isang araw ay masaya silang kumakain ng kanyang anak ng umagahan. Tuwang-tuwa siya sa mga inosenteng kwento nito. Ang pagkabibo naman ay siyang nagpapaproud sa kanya. Hindi niya noon inisip na magkakaroon siya ng ganitong tagpo. Hindi madali ang pagpapalaki ng anak, pero masaya siya dahil nakaya niyang mag-isa. Tumigil sila sa pagkukulitan noong marinig ang sunod-sunod na ring ng phone niya. Kumunot tuloy ang noo niya at kinuha ito. Hello? Wala siyang ibang narinig kundi ang pagtangis ng kanyang kapatid. Bigla siyang kinabahan dahil baka kung ano ang nangyari. Samantha, kailangan niyo nang umuwi dito ni Aldrin. Inatake si tatay. Nasa ospital siya ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang nanghihina ang tuhod niya kahit naman nakaupo siya sa upuan. Hindi na inaasahan ang balitang naririnig. Anong nangyari? Pinipigilan niya ang luha dahil nasa harapan siya ng kanyang anak. Hindi ka pa naman nag-apply ng trabaho. Dito ka na lang kaya sa Maynila mag-apply. Maraming ospital na naghahanap ng nurse. Kailangan ka namin dito, Samantha. Nilingon niya ang anak. Inosente itong nakatingin sa kanya. Ate, alam mo namang hindi pwedeng magtagal kami dyan sa Maynila. Ayaw kong makita siya. Masyadong maliit ang mundo para sa amin. Sambit niya sa kausap. Kailan ka pupunta dito? Kapag patay na si tatay? Mas lalo siyang nanghina. Takot siyang magkita silang dalawa ni Daniel. Pero mas takot siyang mawala ng ama na hindi man lang ito nakikita. Pag-iisipan ko. Huli niyang sinabi bago binabaan ito ng tawag. Huminga siya ng malalim at hinawakan niya ang kamay ng anak. Gusto mo bang makita si lolo mo? Ayos lang ba sa'yo kung doon tayo sa Maynila titira? Pero iiwanan mo ang school mo at mga friends mo. Lilipat ka ng school doon. Malayo po ba yun, Mama? Malayo, anak. Gusto mo ba doon? Mahal ko po ang friends ko dito, Mama. Ang mga classmates at teacher ko. Pero gusto kong makita si Lolo. Pwede na doon tayo tumira. Hindi naman sila mawawala dito eh. Pwede pa naman natin silang balikan. Basta, kung ano po yung gusto nyo, sasama ako kahit saan ka pumunta, Mama. Parang may humaplos sa puso niya noong marinig ang sagot nito. Mabuting tao niyang pinalaki ang anak. Sa susunod na araw tayo uuwi sa Maynila, anak. Ngayon at bukas ay magpapaalam ka na sa mga friends mo. Sabihin mo na babalikan mo na lang sila. Para kapag umalis ka, hindi sila magtatampo sa'yo. Sumama ang mukha nito. Mama, magpapaalam talaga ako. Para hindi sila magtampo katulad ni Ate May dun sa boyfriend niya. Sinabi ni Kuya Robert na nagtampo raw si Ate May dahil hindi niya sinabing may outing sila kasama ang barkada niya. Natawa tuloy siya. Napaka-inosente talaga ng anak niya. Hindi si ganun, anak. Magtatampo sila kasi kaibigan ka nila. Tapos bigla ka na lang aalis. Ikaw ba? Kapag iniwan ka bigla, magagalit ka? Pwede namang sumunod. Bakit magagalit pa? Hingmuso ito. Parang ang simple lang nang iniisip nito. Hindi sa ganun, anak. Kunwari ako, aalis. Tapos hindi ko sinabi sa'yo. Anong mararamdaman mo? Hihintayin kita. Mama naman huwag tayong mag-quiz. Nahihirapan ako Kaya ba masarap ang ulam natin? Napasabunot ito sa ulo. Hindi tayo nagki-quiz, anak. Sinasabi ko lang para maintindihan mo ang gusto kong sabihin. Kasi Aldrin, hindi lahat ng umaalis ay babalik. Paano kung dahil sa galit nila ay kinalimutan ka na? Ang friends mo, mahalaga sila, di ba? Para mo na rin silang kapatid. Kapag umalis tayo nang hindi nagpapaalam sa kanila, syempre malulungkot sila. Kailangan mo magpaalam para at least
Alam nila kung nasan ka pupunta. Tumango ito habang nakabilog ang bibig. Naiintindihan ko na po, Mama. Magpapaalam na po ako kila Popoy. Bake tayo ng cupcakes para ibigay ko sa kanila. Hindi natin sila pwedeng isama. Nakahinga siya ng malalim. Mabuti na lang at naiintindihan na nito ang gusto niyang sabihin. Siguro ay kailangan niya na ring tanggapin ang offer ng ospital sa Maynila. Mas malapit na iyon sa bahay nila. At makakauwi siya at kung may libreng oras ay pwede niya na ring makabanding ang anak niya. Iba pa rin talaga pag nakikita niya ito araw-araw. Para bang nakakawala ng pagod. Sumunod na araw ay bumiyahe na silang mag-ina patungo sa Maynila. Nag-book na sila ng private na sasakyan para diretsyo na sila. Marami silang dalang gamit dahil matagal pa bago sila ulit bumalik. Nakatulog pa nga si Aldrin, ngunit siya naman ay nanatiling gising. Lumilipad ang isip niya sa maraming bagay, lalo na ang biglaan nilang pagbalik. Ano kaya ang naghihintay sa kanila? Hindi niya maiwasang isipin kung mabuti na ba ang ama niya. Nawala na siya ng ina, kaya ayaw niyang maulit pa iyon. Mama, bakit parang tagal nating makarating sa bahay ni Lolo? Nasa ibang bansa na ba tayo? Ang ganda, maraming building dito po oh. May mga big car din katulad nung kay Kapitan. Hindi tayo nasa ibang bansa, anak. Ito yung Maynila kung saan ako nakatira noon. Marami talagang building dito. Sa susunod, isasama kita. Pupunta tayo sa mall. Lilibutin natin yun. Isasama po natin si Lolo kapag gumaling na siya. Oo, isasama natin siya. Mamaya, pagdating natin sa bahay, pupuntahan ko na muna si Lolo mo. Doon ka lang kay Tita Dorothy mo ha. Matulog ka lang ulit. Malapit na tayo. Pagdating nila ay sinalubong agad sila ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos niyang mag-ayos ng gamit sa kwarto niya, ay inayos niya na rin si Aldrin. Iniwan niya itong natutulog. Ngunit nagpaalam siya kanina sa bata para hindi siya nito masyadong hanapin. Pumunta na siya sa ospital. Parang dinudurog ang puso niyang makita ang ama na nakahiga sa kama. Nagising na raw ito, pero kailangan pa ring bantayan. Halata ang pagkapayat ng kanyang ama. Hinahanap ka niya kanina. Sayang hindi ko siya naabutang gising. Inayos ko na muna kasi si Adrin. Kadarating lang namin. Malaki na ang pinagbago ni tatay simula nung umalis ako. Hinawakan ng kanyang kapatid ang kamay niya. Naiintindihan ni tatay ang desisyon mo. Kontento na siya sa mga kwentuhan nila ni Adrin sa video call. Pero nito lang siya parang humina. Pasensya na at pinauwi kita. Alam mo naman na ikaw ang sanay sa mga ganito. Ayos lang. Naisip ko na siguro kailangan ko ring alagaan si tatay. Huwag kang mag-alala ate. Gagaling siya kaagad. Matulog ka na muna siguro. Bumalik ka na lang. Ihahatid na kita sa labas. Bantayan mo na lang si tatay. Wala siyang kasama. Babalik din ako kaagad. Bibili rin ako ng pagkain sa baba. Sa huli ay pumayag siya sa gusto nito. Nakaramdam na rin siya ng pagod at antok. Nanlaki ang mata niya noong makilala ang lalaking palapit sa kanyang direksyon. Hindi niya alam ang gagawin. Unang araw pa lamang ay hindi niya naakalain na makikita niya agad ito. Nakasuot ang lalaki ng formal niyang corporate attire at may dugo sa damit nito. Mukhang may naaksidente o kung anuman, ngunit hindi na siya interesado pang malaman iyon. Si Daniel ba yun? Magtago ka, Samantha! Anong gagawin natin pag nakita ka niya? Natataranta rin tanong ng kapatid niya. Hubarin mo yung jacket mo. Ibigay mo sa akin. Takpan mo ang mukha ko. Kasi ayaw kong makita niya ako nandito. Alam nga naman magtago ka sa kanya balang araw. Nakahinga silang dalawa ng malalim noong makalampas na ito. Bumalik ka na sa bahay. Ako nang bahala dito. Baka bumalik pa siya at magkita pa ulit kayo. Bumalik ka na lang sa susunod na araw dahil gusto ka nang makita ni tatay. Tumango siya.
Pabor siya sa sinabi nito. Sunod na araw nga ay bumisita siya sa kanyang ama. Naging emosyonal pa ang tagpong iyon dahil naramdaman niyang lumalaban ng tatay niya. Mas mabuti na ngayon ang lagay nito. Sa susunod na araw ay lalabas na rin ito ng ospital at siya na lang ang mag-aalaga sa ama. Ma, saan ka po pupunta? Pupunta ako sa mall, anak. Bibili ako ng groceries natin. Sa susunod na lang kita isasama kasi marami akong bibilhin. Pero ma, pwede mo naman akong isama. Tutulungan kita. Umiling siya. Sa susunod na lang, Aldrin. Samantha, sandali! Pumikit siya para pakalmahin ang puso niya bago lingunin ng lalaki. May kailangan ka ba? Nagmamadali ako. May hinahabol ako. Sa susunod mo na lang ako kausapin. May importante pa akong gagawin. Pagsisinungaling niya para iwasan ito. Sana pala ay naniwala siya sa gut feeling niya kanina. Hindi sana siya nakita ng lalaki dahil malamang ay kung alam niya ay aalis na sana siya. Tipid itong tumango habang nakangiti. Ang ganda ng ngiti niya. Parang walang nangyari. Parang wala itong atrasong malaki sa kanya. Halos ipagtabuyan na siya nito noong huli silang magkita. Can we talk? Napamaang siya. Ha? Bakit? Anong pag-uusapan natin? May kailangan ba tayong pag-usapan? Sa tingin ko kasi ay wala naman. Tumango ito. Bumakas ang pagkadismayado sa mukha ng lalaki. Matagal na noong hindi tayo nakapag-usap. Kaya kung pwede sana. Kinagat niya ang ibabang labi dahil sa sobrang inis. Hindi. Putol niya sa sinasabi nito. Hindi siya magdadalawang isip na tanggihan ng lalaki. Mas nangingibabaw ang inis at galit sa puso niya. Wala tayong dapat pag-usapan. Tsaka pwede ba? Huwag kang plastic. Pagkatapos mo kong ipagtulakan noon na parang basura, tinulak mo ko na parang hindi mo ko minahal. Naawa ka lang sa akin. Tinulak mo ko kasi diba gold digger ako? Malandi. Dahil marami akong kilalang lalaki. Pabigat lang sa'yo. Dahil ikaw yung inaasahan ko ng oras na yun. Hindi kita pinilit na tulungan mo ko. Huminga siya ng malalim para pigilang sumabog ang sarili dahil sa galit. Higit sa lahat, noong itulak mo ko palayo sa buhay mo, isang walang kwentang babae. Binura rin kita sa buhay ko, kaya wala tayong dapat pag-usapan. Padabog siyang umalis. Paglabas niya sa mall ay agad siyang pumara ng taxi. Mabuti na lamang ay agad itong tumigil sa harap niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib noong makaupo siya sa passenger seat sa likod. Sana ay nasabi niya ang lahat ng kailangan niya para maipamukha niya sa lalaki ang ginawa nito sa kanya. Naiinis siya dahil ngayon ay aakto ito na parang walang nangyari. Pinagtulakan siya nito papaliw noon. Bakit ganyan ang mukha mo? Kanina ka pa hinahanap ng anak mo. Mabuti na lang at inayan ni Zanti na maglaro sa labas. Kaya yun, medyo nalibang kahit papaano. Baka mamaya ay pumasok na yun. Makita ka pa niyang ganyan. Huminga siya ng malalim at sumandal sa ref. Nagkita kami sa mall kanina. Mabilis na umawang ang bibig nito. Ha? Anong nangyari? May sinabi ba siya sa'yo? Tumayo siya at bumalik na naman ang inis niya. Gusto niya mag-usap kaming dalawa. Matunog itong napasinghap. At para saan pa? Hindi ko alam kung anong nakain ng lalaking yun para magkaroon siya ng lakas na loob na sabihin sa akin yun. Kung pwede ba kaming mag-usap? Kahit sabihin niyang may dahilan siya, hindi ko siya mapapatawad sa mga masasakit na sinabi niya. Hindi may babalik ng sorry niya ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Pero paano kung gusto niya talaga magpaliwanag? Gusto niyang sabihin na nagsisisi siya sa ginawa niya. Ate, nagsisisi rin ako. Nagsisisi ako na nakilala ko siya sa buhay ko. Sagot niya sa sinabi nito. Inabahala niya ang sarili sa pag-aasikaso kay Aldrin at sa kanyang tatay. Nag-apply na rin siya sa iba't ibang ospital at kanina lang ay natanggap nga rin siya.
Magsisimula na agad siya bukas at mabuti na lang ay umaga ang shift niya. Pumapasok rin kasi tuwing umaga ang anak niya, kaya mas may oras pa siya para sa anak. Be a good boy kay teacher ha. Mamaya si tita na lang ang susundo sa'yo dahil may work pa si mommy. Yung sinabi ko ha, tandaan mong huwag kang sasama sa hindi mo kilala. Kapag wala si tita, sa guardhouse ka lang. Masayang tumango ito. Hinalikan niya ang noo ng anak bago umalis para pumasok sa trabaho. Hello, Nurse Denise. Nakita mo ba si Dr. Reynaldo? Nagkatinginan sila ng lalaki noong sabay nila itong itanong sa magkatabing nurse. Naglipat-lipat ang tingin ng dalawa sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Sabay nilang tanong sa isa't isa. Bakas ang gulat sa mukha ni Daniel at ganun din siya. Dito ako magtatrabaho. Doktor ako. Ikaw ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi siya kumbinsido sa nais nito. Ha? Bakit dito? Bawal ba ako magtrabaho dito? Public hospital na to, Nurse Galvez, tama? Kaya bakit hindi ako pwede dito? Mukhang natutuwa pa ito habang siya'y nagagalit. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Dr. Pangilinan. Mauna na nga ako. May gagawin pa ako. Marami akong pasyente ngayong araw. Wala akong oras na makipag-usap sa'yo. Bumalik ang tingin niya sa babaeng nurse. Nasa on-call room po siguro si Doc Reynaldo. Yun ang sinabi niya kanina. Hindi pa naman masyadong matagal at baka nandun pa po siya. Nauna siyang umalis sa lalaki. Ngunit naramdaman niyang nakasunod ito sa kanya. Doktor nga, may sapak naman sa utak. Bulong niya. Lumipas ang isang buwan ay ginawa niya ang buong makakaya niya para iwasan ng lalaki. Mapaglaro yata ang tadhana dahil pilit silang pinaglalapit. Okay, fine. Wala akong magagawa dahil ikaw ngayon ang nasa harap ko. Hindi ko alam kung sinadya mo talaga to. Huwag kang lumapit sa akin ha. Naiinis ako sa'yo. Lumayo siya ng ilang metro sa pwesto ng lalaki. Kung alam niya lang na ito ang kasama niya at hindi si Doc Reynaldo, ay hindi na sana siya sumama. Marami ang gusto niyang kunin na opportunity na ito. Bundok ang pupuntahan natin. Tinaasan niya ito ng kilay. Alam niyang bundok sila pupunta. Base na rin sa details na binigay sa kanya bago sila umalis ng ospital. Alam ko. Nabasa ko sa papel na binigay sa akin ni Ian bago tayo umalis. Minasahin nito ang ulo niya. Ang aga-aga ang sungit mo naman. Ikaw kasi. Meron ka ba ngayon? Hinampas niya ito ng malakas. Umuusok na yata ang ilong niya dahil sa inis. Totoong meron nga siya ngayon at mas lalo pa itong natitrigger dahil sa lalaki. Makita niya lang ang mukha nito ay sobrang naiinis na siya. Bilisan mo na nga. Hinihintay tayo ng mga tao doon. Huwag mo kong kausapin kung hindi dahil sa trabaho. Kung alam ko lang na ikaw ang kasama ko, hindi na sana ako tumuloy. Nang dumating silang dalawa sa kanilang destinasyon, ay agad silang sinalubong ng mga mamamayan. Agad nilang sinimula ng check-up at ang pagtulong sa kanilang mga kailangan. Kailan niyo po naramdaman? Tanong niya sa pasyente. Excuse me, Nurse Sam. Ipinabibigay po ni Doc Pangilinan sa inyo. Tiningnan niya ang hawak ng kapwa niya nurse na galing daw kay Daniel. Mumiti siya kahit ang totoo ay naiinis na siya. Ibalik mo na lang sa kanya. Hindi ko kailangan yan. Kahit basahin mo lang ang sulat. Kanina pa yan nakatingin sa'yo simula nung dumating kayo dito sa amin. Boyfriend mo ba, nurse? Napahagik-hik ito dahil sa kilig. Napatikim siya at hinarap niya ang babae. Hindi ko siya boyfriend. May asawa na ako. Bumalik ulit siya sa pag-check up. Laking pasasalamat niya dahil hindi na nasundan ang pangungulit nito. Nakahinga siya ng malalim dahil tumigil na ang lalaki. Nang dumating ang lunch ay sumabay siya sa mga opisyal ng barangay dahil marami ang hinanda ng mga ito na iba't ibang pagkain. Nakatingin si Daniel kay Samantha kasama ang kaninang barangay captain. Nagpapahinga sila
Kaya nagkukwentuhan muna sila para pampalipas ng oras. Anong plano natin dyan, Dok? Mukhang ayaw talaga ni Ma'am Sam na kunin ang mga binibigay mo. Dapat mag-isip ka ng bagong strategy. Hindi mo siya pwedeng tigilan dahil mas magagalit yan. Ganun ang asawa ko eh. Sasabihin na hindi raw ako seryoso. Nag-aalalang tanong nito pagkatapos niyang ikwento na tinanggihan ng babae ang mga binigay niya. Lumaki nga itong independent. Nahihirapan tuloy siyang pumorma dahil hindi naman ito kailangan ng tulong niya. Ganun ba, Kapitan? Napakamot siya sa ulo. Hindi siya sanay sa mga romantikong galawan. Kaya naman naisipan na lamang niya na magpatulong dito. Abay, oo naman, Dok. Kasi ang mga babae, sa una, sinusubukan niya ng kaya nating gawin. Alam mo bang muntik na kaming maghiwalay ng asawa ko? Mabuti na lang at may anak kami noon. At blessings pa. Dahil kaya ito masungit, dahil ako ang pinaglilian ng asawa ko. Napaarko ang kilay niya kasabay ng pagngisi. Mukhang magaling kayong shooter, Kap. Hindi ko naman pwedeng gawin ang ginawa mo kay Sam. Dahil una sa lahat, wala naman kaming anak. Ayaw ko rin naman na buntisin siya. Baka hindi niya gusto. Magkaroon pa ako ng panibagong kasalanan. Ayaw ko nang dagdagan. Baka mas lalong magalit. Sambit niya dito. Single ba si Ma'am? Baka ay buntis ito ng nobyo niya. Ang sabi mo, 5 taon mo siyang hindi nakita. Paano kung may nagpapasaya na sa kanya? Humawak ito sa tuhod niya at sobrang nag-aalala. Biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Napaisip tuloy siya. Alam niya na maganda at mabait ang babae. Kaya paanong walang magkakagusto dito o mangasman lang naman ligaw noon? Natatakot siyang malaman na habang hinihintay na ito, ay masaya naman na pala ito sa iba. Natahimik kayo. Ngumuwi siya. Pasmado ang bibig niyo minsan, Kap. Mas lalong nadagdagan ang iniisip ko dahil sa inyo. Sasagot pa sana ang lalaki noong marinig niya ang boses ni Samantha. Dok, tumulong ka nga dito. Hirap na silang magbuhat. Ikaw nakaupo ka lang dyan. Kalalaking tao, napakatamad. Sigaw ng babae sa kanya. Ayan ang sinasabi ko, Dok. Magpa-impress na kayo kay Nurse Sam. Bulong nito. Sumaludo siya sa lalaki bago tumakbo palapit sa bebe niya. Masama ang tingin nito sa kanya. Para siyang kakainin ng buhay. Huwiling naman siya. Basta siya ang nasa ibabaw. Nakakahiya, Dok. Kami na ang magbubuhat nito. Magpahinga muna kayo at mamaya ay handa na siguro ang pagkain. Hindi, ayos lang. Hindi niya natapos ang gusto niyang sabihin dahil narinig niyang sumabat si Sam. Nang lumingon siya ay nakita niya itong may buhat na 2 karton ng mga gamot at hygiene kit. Ngumiti siya sa babae at agad niyang kinuha ang karton na dala nito. Ipinatong niya iyon sa dala niya. Kaya ko naman. Pasimple pa kasi. Sambit nito. Sabi nga pala ni Ate Gina, kung pwede ba raw silang humingi ng dagdag supply ng mefenamic at iba pang gamot. Sinabi ko sa iyo dahil baka sabihin mong pala desisyon ako. Ani niya dito. Napangiti siya noong sumabay ito sa paglalakad niya. Sinabihan na ako tungkol dyan ni Doc Ramirez. Mag-iiwan raw tayo ng mga gamot, pero ang iba ay kailangan ng reseta bago kumuha. Lalo na mga antibiotics. Baka inom lang ng inom, hindi naman kailangan. Anas ng babae. Naglista na rin ako ng mga gamot. Na-check ko na yung kanina. May pinatanggal rin ako dahil expired na at baka makasama sa iinom. May nakita akong bata kanina na may sugat sa tuhod. Hindi ko siya nakita dahil tumakbo pa alis. Kung makita mo, hindi siya nito pinatapos sa sinasabi niya. Ginamot ko na kanina. Sinabi ko na rin kung paano niya aalagaan ang sugat niya. Naaksidente pala siya nung nakasakay sa kalabaw ng tatay niya. Mas napangiti siya. Thank you. Nakakunot ang noong nilingon siya nito. Hindi mo kailangan mag-thank you sa akin. Alam nga naman hayaan ko yun. Siyempre may gagawin ako.
Mas maganda na ngang maagang naagapan ng sugat niya. Baka mas lalong lumala pa. Ang galing mo naman mag-alaga, Nurse Sam. Pagbibiro nitong sinuntok ang balikat niya. Walang nag-aalaga sa mga sugat at sakit nila. Simpleng sagot ng nurse. Wala akong sugat o sakit, pero deserve ko rin ang alaga mo, Nurse Sam. Matunog siyang tumawa noong makita niya ang pamumula ng pisngi ng babae. Nag-iwas tuloy ito ng tingin sa kanya dahil doon. Ewan ko sa'yo, Daniel. Wala sa sariling napailing siya. Ngayon niya lang na-realize na kahit galit ito, ay may epekto pa rin siya sa babae. Hindi lang inis ang nararamdaman nito para sa kanya. Panay ang pagsulyap ni Samantha kay Daniel na busy sa mga pasyente. Kanina pa ito minsan ay nagbibigay ng kung ano-ano. Kanina lang ay mas mukha pa itong baliw kaysa sa totoong baliw. Napahawak siya sa pisngi noong naramdaman niyang nag-iinit na naman yun. Siguro kung makikita niya ang sarili sa salamin, ay makikita niya kung gaano siya kabaliw. Pareho silang dalawa ni Daniel. Mukhang pareho kayo ng nararamdaman, Nurse Sam. Wala ka bang gusto kay Doc Daniel? Matipid siyang umiling. Tsismosa ka rin pala, ate. Biro niya. Magkatrabaho lang kami ni Doc. Baka may girlfriend o asawa na siya. May anak na rin po ako. Wala sa plano ko mag-boyfriend. Busy po ako sa trabaho. Hindi ka na bumabata. Ilang taon ka na ba? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Iniba niya ang usapan. Tara na po. Malapit na kaming matapos. Siguro magsimula na tayong mabigay ng mga kit. Unahin na natin ang matatanda para makauwi na rin po sila. Nang matapos sila ay masaya silang umalis. Mga nakangiti at nagpapasalamat ang mga taga-nayon sa dala nila pa uwi. Kahit pagod ay magaan ang loob nila. Matulog ka na. Gigisingin kita kapag dumating na tayo sa bahay nyo. Pupunta pa ako sa ospital. Sa ospital na lang ako. Kukunin ko yung mga pinamili ko kanina bago pumasok. Ayaw niyang malaman nito ang bahay niya dahil baka isang araw ay pumunta ito sa kanila. Hinatid siya ng lalaki sa ospital bago ito nagpaalam na umalis. Noong makita niyang wala na ito ay agad siyang pumara ng taxi para dumiretso umuwi. Pagbaba niya ng sasakyan ay inaabutan niya si Aldrin sa pinto. Nakatanaw ito sa labas at hinihintay siya. Kaya naman nung makita siya nito ay agad na lumiwanag ang mukha ng bata. Tumakbo ito palapit sa kanya at mabilis niya rin naman itong sinalubong ng isang mahigpit na yakap. Kanina pa kita hinihintay, Mama. Naguguluhan kasi ako sa sinabi ni teacher. Gusto ko, ikaw ang magturo sa assignments ko. Bakas sa mukha nito ang problemado. Mukhang kanina pa iyon iniisip ng anak niya. Ano bang sinabi ng teacher mo? Curious niyang tanong. Ano raw ang mas nauna? Itlog daw po ba o manok? Hindi pa naman ako buhay nung nagawa ang manok. Magagamit ko pa siya in the future. Kapag bumili ako ng manok tapos itinanong sa akin yun, pag tama ako, may discount po ba? Tapos sinabi niya na, bakit raw? Basta, Mama, hindi ko maintindihan. Napasabunot ito ng buhok. Nakainom ba ng gamot yung teacher mo? Natatawang tanong niya habang papasok sila sa loob. Napakamot ito ng batok. Hindi ko po alam. Huwag mo nang isipin yun, anak. Bumili ako ng paborito mo na chicken skin. Wala na agad ang pagod niya noong makita ang ngiti ng kanyang anak. Kinabukasan ay katulad ng palagi niyang routine, ay hiyahatid niya ang anak sa school nito. Kahit malayo ay masiguro niya lang naligtas ito ay mas napapanatag na siya. Ginugol niya ang buong oras sa kanyang mga pasyente. Nakita niya rin si Daniel dahil may isang parehas silang pasyente. Noong sumapit ang out niya, ay naligo at nagpalit na rin siya ng damit. Tapos na ang kanyang trabaho, kaya uuwi na siya sa bahay nila. Noong dumaan siya sa on-call room ni Daniel, ay napatitig siya sa lalaki. Laking gulat niya nang buksan iyon at bumungad sa kanyang maayos at fresh na lalaki.
"O Sam, may kailangan ka ba?" Gulat na tanong nito. Umiling siya dahil sa hiya. Wala Dok. Napadaan lang ako." Bumaba ang tingin nito sa gamit na dala niya. "Uuwi ka na ba? Ihahatid na kita. Out na rin ako eh. Ilang araw na ako dito sa ospital." "Pagod ka na Dok. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Umuwi ka na lang sa bahay mo para makapagpahinga ka." Sagot nito. "May maghahatid ba sa'yo?" Huminga siya ng malalim. "Pupunta ako sa mall. Bibili ako ng mga gamit. Baka matagal ako kaya umuwi ka na." Nagulat siya noong kinuha nito ang dala niyang bag. Sinukbit nito ang bag niya sa braso nito. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao. Nagkatinginan pa sila ni Doc Felicia at kumindat ito sa kanya. "Let's go. Pupunta pa tayo sa mall." Pumunta nga kaming dalawa sa mall. Nakasunod lang siya sa akin at nasa kalagitnaan kami ng mall noong makita ko ang mga laruan na paborito ni Aldrin. Tumagal ang titig ko sa isang set ng superhero. "May gusto ka bang bilhin?" Napatalon ako sa gulat noong marinig ang boses niya. Na-realize niya na kasama nga pala niya ang lalaki. Wala. Umiling siya bago nilampasan ng laruan. Napalunok siya. Muntik pa siyang mahuli nito. Sigurado siya na magtatanong ito kung kanino niya ibibigay ang panlalaking laruan. Iniwasan niyang mapatingin sa mga gamit na pambatang lalaki. Dumiretso na lang siya sa groceries at pagkain na lang ang bibilhin niya. "Hanggang ngayon, nurse ka na, pero mahilig ka pa rin sa mga unhealthy food chocolates, chichirya at candies." Tumikim siya. Gusto niyang sabihin na para yan sa kanyang anak. "Masarap naman. Minsan lang ako kumain ng ganyan. Minsan lang ako mabubuhay. Bakit ko pa titipirin ang sarili ko?" "Bawal yan sa'yo. Huwag masyadong madami ang kunin mo." Hindi na siya nakipagtalo sa lalaki. Noong magbabayad na siya ay pinanlakihan niya ng mata si Daniel. Ibinigay kasi nito bigla sa kanya ang credit card niya. "Ako ang magbabayad." Tanggi niya. Nagkibit balikat naman ito sa kanya. "Binigay ko na." Hinampas niya ito ng malakas. "Hay, ang kulit mo talaga. Mali talagang sinama pa kita dito. Sa susunod ay hindi na ito mauulit." Sambit niya dito. "Libre mo na lang ako ng pagkain." "Sisi, pupunta kami ni Adrian sa MOA. Maglalaro kami sa labas." Napaawang ang kanyang bibig at napalingon siya kay Daniel. Tahimik lang itong umiinom ng milk tea. "Huwag ka nang tatanggi dahil nandito na kami. Kadadating lang namin. Ang kulit pala talaga ng anak mo." Napatayo siya at napakagat sa ibabang labi. Dumagsa ang kabang nararamdaman niya dahil baka makita sila ni Aldrin. Iniisip niya kung paano siya magpapaliwanag sa lalaki. Hindi pa siya handa na malaman nito na may anak silang dalawa. Katulad ng anak na gusto niya noon sa lalaki. "Anong nangyari, Samantha?" Napalingon siya sa lalaki. Puno ng pagtataka ang mukha nito. Siya naman ay tinakasan ng sarili niyang dugo. Tapos ka na ba? Umuwi na lang siguro tayo kasi masakit kasi yung tiyan ko. May nakain siguro ako na masama." Umakto siya na hawak ang kanyang tiyan. "Ano? Ayos ka lang ba? Gusto mo ba na dalhin kita sa ospital ngayon? Ano bang kinain mo?" Hindi. Hindi ko alam pero marami lang kasi siguro akong kinain. Kaya hindi ko na alam, baka naghalo-halo na sa tiyan ko. Kaya siya sumasakit." Kinakabahan na paliwanag niya habang nililibot ang paningin niya sa loob ng mall. "Dito ka lang. Bibili na muna ako ng tubig." Mabilis niyang hinuli ang kamay nito nang tuluyan ng tumayo ang lalaki. Nagpapawis ang kamay niya. "Mama! Andito ka pala. Bakit hindi mo ako sinama sa'yo?" Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Para siyang napako. Hindi siya makaalis sa pwesto niya. Nakita niya ang paglingon ng lalaki sa gawi kung nasaan ang anak nila.
Sinubukan itong pigilan ni ate, pero masyado itong mabilis. Sabik ito na lumapit sa kanya. Oh my God! Narinig niyang gulat na usal ni Daniel sa tabi niya. Mama, hindi mo naman sinabing pupunta ka rin pala sa mall. Dapat sinama mo ako. May bago ka ulit na kasama? Hindi ka na hinatid ni Kalbo? Nilingon niya ang gulat na lalaki mula sa likod niya. Mamaya na tayo mag-usap, anak. Bumalik ka na muna kay tita, ha? Mag-uusap lang kaming dalawa. Umuwi na kayo sa bahay. Hey, sandali! Napalingon si Adrien sa kanyang ama. Inosente itong nakakunot ang noo at lumapit sa lalaki. Bakit po? Pwede ba kitang yakapin? Sambit ng lalaki. Yun lang naman po pala eh. Hindi niyo po agad sinabi. Yayakapin kita. Mukhang malungkot po kayo eh. May power ang yakap ko. Magiging masaya ka pagkatapos. Tumawa si Daniel. Lumuhod siya para makapantay niya ang bata. Palihim kong pinunasan ng luha ko nang marinig ko ang munting hikbi nito. Parang carbon copy si Aldrin ng kanyang ama. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. May powers nga ang yakap mo. Ayaw sanang bitawan ng lalaki ang anak. Kung hindi pa siya kinuha ni ate ay hindi pa sila maghihiwalay. Uuwi na kami sa bahay. Hihintayin ka na lang namin, ha, Samantha. Parang bibigay ang tuhod niya noong magtama ang tingin nilang dalawa ni Daniel. Puno ng luha ang mata nito. Nakaluhod pa rin ito kahit nakaalis na ang dalawa. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Sam. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. 4 o 5 taon. Anak ko ba siya? Nahihirapan itong tanong habang pinupunasan ng walang tigil niyang luha. Huwag tayo dito mag-usap. Sagot niya sa pagitan ng paghikbi niya. Mabilis itong tumayo at nauna ang lalaki sa paglalakad. Napasunod na lang din tuloy siya. Noong makasakay sila sa kotse nito, ay hindi ito nagsalita. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nang pumasok sila sa isang village ay may ideya na siya kung saan sila pupunta. Naalala niya na ang plano nila noon na bumuo ng bahay sa village na ito. Nang tuluyan silang makapasok ni Daniel sa loob ng bahay, ay hinarap siya nito. Anak ko ba siya? Huwag mo nang itanggi sa akin. Magkamukha kami. Humikbi siya. Noong tingnan niya ang mata nito ay nakita niya ang sakit doon. Oo, anak mo siya. Tinulak mo kami noon. Sa panahong ikaw na lang yung kinakapitan ko. Kahit ano pang sabihin nila tungkol sa'yo, maniniwala ako. Ayaw kong naramdaman niya na hindi siya nababagay sa buhay mo. Tinulak mo kaming dalawa palayo sa'yo. Ang hirap-hirap makibagay sa'yo. Pero anak ko yun, Samantha. Handa ko kayo na alaga ang dalawa. Handa akong magpakaama sa kanya. Nahihirapang sagot nito. Ako ang hindi handa. Tinanggap ko ang masasakit na salita na sinabi ng magulang mo sa akin. Kasi alam ko na mahal mo ako. Naghihintay ako na ipaglaban mo noon. Kasi yung pagmamahal mo, yun na lang yung pinanghahawakan ko. Tumingin ito sa mga mata ng lalaki. Hindi ko alam na lahat ng tiniis ko para lang sa'yo. Nagawa mo pa rin akong talikuran. Hindi ka naniwala sa akin. Kahit sa paliwanag ko, wala akong kwenta sa'yo. Galit ako noon. Gusto kong layuan mo ako. Hindi mo kasi maiintindihan, Sam. Nagalit rin ako sa'yo. Pero nagreklamo ba ako sa'yo? Hindi kita tinulak palayo. Kasi alam kong mahihirapan ka kapag wala ako. Pero ikaw, hindi mo inisip yung nararamdaman ko. Huli na para maintindihan ko, kahit ipaliwanag mo pa sa akin. Nasaktan na siya sa mga sinabi nito noon. Hindi ko ba talaga deserve na kilalanin naman ako ng anak ko? Ang laki-laki na niya. Hinahanap din ba niya ako? Kilala niya ba ako? Kaya niya ba akong tanggapin bilang ama niya?
Pareho silang napahikbi ng lalaki. Kung alam lang nito kung ilang beses siyang hinanap ng mga anak niya araw-araw, ay paniguradong hindi ito magtatanong ng ganito. Maraming beses kanyang hinanap sa akin. Pero galit na galit ako, Daniel. Ayaw kong makilala ka niya dahil hindi kami importante para sa'yo. Nakakapagod. Sobrang nakakapagod kang mahalin. Anya, hindi ko sinasadya ang lahat ng sinabi ko. Gusto ko magalit ka sa akin para layuan mo ko, Sam. Ayaw kong madamay ka sa gulo ng pamilya ko. Sana mas naging malakas pa ako. Hindi ko alam na buntis ka. Hinanap kita. Pahina ng pahina ang boses nito. Mas napahikbi tuloy siya. Alam niya kung gaano siya nasaktan dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Sana hindi mo ko tinulak palayo kung hahanapin mo rin naman ako. Sana pinaliwanag mo sa akin para maintindihan ko. Hindi mo ako masisisi kung bakit galit na galit ako sa'yo. Dahil sa totoo lang, ayaw ko nang makilala ka niya. I'm sorry. May anak pala ako. May anak na pala tayo. Sana naman hayaan mo kung bumawi sa inyo. Gagawin ko ang lahat, Sam. Niyakap niya ng mahigpit at humikbi siya sa balikat nito. Ganon din ang ginawa nito sa kanya. Hindi na mababago ang lahat ng nangyari noon. Hindi mo na kailangan bumawi sa akin. Kahit para kay Aldrin na lang. Noong araw na yon ay magkasama silang umuwi sa bahay. Sinalubong sila ni Aldrin na tuwang-tuwa naman na yumakap sa kanila dahil nakita niya na bumili sila ng paborito nito. Mama, bakit po siya nandito? Gabi na po. Bawal siya pumunta dito. Makikita siya ni Lolo. May itak yung malaki. Binuhat niya ang anak. Anak, may sasabihin lang si Mama sa'yo. Ayos lang ba? Siyempre naman po. Bakit kayo mahihiya na kausapin ako? Ikaw naman po ang mama ko eh. Pareho nilang nilingon si Daniel. Ngumiti ito. Baka sa mukha ng lalaki ang kaba. Hindi niya nahanda ang anak sa araw na makikilala nito ang kanyang daddy. Diba anak, nasabi ko noon na wala ang daddy mo. Pero nandito na siya ngayon. At gusto kanyang makita. Gusto mo rin ba yun? Bumakas ang gulat sa mukha nito. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ng anak sa pamimilog ng mata nito. Hindi naman siya ang daddy ko. Anak, siya, hindi niya natapos ang sinasabi nang biglang sumigaw ito. Hindi! Ayoko! Sinubukan niyang yakapin ang anak, pero tumakbo ito palayo. Malungkot siyang lumingon sa lalaki. Bagsak ang balikat nito at alam niyang nasaktan ang lalaki. Araw-araw dumalaw ang lalaki sa bahay nila para bisitahin sila. Palagi niya itong nakikita sa bawat pagbaba niya at araw-araw na marami itong dalang regalo, hindi lang para kay Aldrin at pati na rin sa pamilya niya. Pumupunta ito ng maaga para ihatid ang anak at sabay silang papasok sa ospital. Ngunit kahit ganon ay wala pa ring pinagbago. Malayo pa rin ang loob ni Aldrin sa kanyang ama. Hindi ito sinukuan ng lalaki at kinausap niya pa rin ang bata. Pagkatapos nilang masiguro na maayos na ito sa school nila, ay bumalik na sila sa sasakyan. Sa kabilang banda ay nakatuon ang mata ni Daniel sa kalsada, ngunit ang utak niya ay iniisip kung paano niya mapapapayag ang babae na sa bahay niya tumira. Huminga siya ng malalim. Batid niya na walang ibang magsasabi para sa kanya kundi ang kapatid niya. Gusto ko sanang sa bahay mo na kayo. Gusto kong alagaan si Aldrin habang nasa trabaho ka. Para mapalapit din siya sa akin. Nilingon siya nito. Hindi ganun kadali yun, Daniel. May pamilya ako dito. Inaalagaan ko si tatay at hindi ako pwedeng umalis. Sagot niya dito. Ngumiti siya sa babae nang ngumiti itong mag-angat ng ulo. Naiintindihan niyang napaka-selfish niya kapag pinilit itong isama sa bahay nila. Naiintindihan ko. Sige, hindi na.
Pagkatapos niyang ihatid ang babae sa bahay nito noong gabing iyon, ay aalis na sana siya. Ngunit hindi niya natuloy noong tawagin siya ng ama nito. "Magandang gabi po. May kailangan po ba kayo?" Magalang na tanong niya sa matanda. "Gusto kong makausap ka." Sinenyasyan siya nito na umupo. Walang pag-aalinlangan namang sumunod siya dito. "Narinig ko si Celine at Samantha na magkausap kanina sa telepono. Gusto mong isama sila sa bahay mo. Maayos ang kalagayan ng anak at apo ko dito sa bahay." Panimulang sabi nito. "Naiintindihan ko po. Kahit saglit lang, gusto kong makasama ang mag-ina ko. 5 taon na akong nangulila sa kanila. Sana po ay pagbigyan niyo po ako." Maggalang na turan niya sa matanda. "Hindi ko alam ang pinagdaanan ng anak ko noong itulak mo siya palayo. Yung mga pangarap namin para sa kanya noon, hindi niya natuloy. Hindi niya nagawa ang talagang gusto niya. At kahit nabuntis mo na siya, hindi mo siya pinanagutan. Gusto niyang maging doktor. Masaya ako kahit papaano dahil naging nurse pa rin siya. Dahil gusto niyang may patunayan. Nag-aral siya kahit binabantayan niya ang anak niyo." Mahabang litanya ng matanda. "Magulo po noon ang pamilya ko. Ayaw sa kanya ni Mami. Sinubukan niyang pagtangkaan ang buhay ni Samantha. Kaya natakot po ako. Hindi ko kayang pigilan ang mga tauhan niya. Kaya tinulak ko siya palayo. Pero pinagsisisihan ko po ang ginawa ko. Kaya ngayon, gusto kong bumawi. Sana hayaan niyo po akong makasama ang anak niyo. Gusto kong makasama ang mag-ina ko. Hindi ko po kayo bibiguin. Aalagaan ko silang dalawa." Sagot niya dito. Tinapik nito ang balikat niya. "Hindi ako naniniwala sa pangako, iho. Dahil ayaw kong umasa. Gusto kong ipakita mo sa akin na gusto mo ang anak ko. Hindi dahil may anak kayong dalawa. Ipakita mo kung paano ka babawi sa kanila sa mga panahon na wala ka sa piling nila. Mahal ko ang anak ko at ang apo ko. Naiintindihan mo ba yon, iho?" Walang pag-aalinlangan siyang tumango. "Makakaasa po kayo. Gagawin kong lahat para mapatunayan sa mag-ina kung gaano ko sila kamahal. At patutunayan ko po sa inyo na totoo po ako. Maraming salamat dahil hinayaan niyo po ako." Sambit niya dito. "Ayaw ko na ituon na lang ng anak ko ang libreng oras niya sa pag-aalaga sa akin. Malakas na ako dahil sa tulong niya. Alam kong iyon din ang magiging dahilan para hindi siya umalis." Hindi niya alam kung paano napilit ng matanda ang anak niya. Hindi niya inaasahan na sumunod na araw ay bigla nitong sinabi na pumapayag na silang lumipat ng bahay. Agad niyang pinalinis sa caretaker ang bahay para maayos itong madatnan ng dalawa. Pinagmasdan niya si Aldrin noong ilibot nito ang paningin sa buong bahay. Kita niya ang pagkamangha sa mukha nito. "Malaki lang ang bahay, pero mas gusto ko sa bahay ni Lolo. Marami akong kalaro doon eh." "Aldrin, that's too much. Hindi ko na gusto ang ugali mo. Hindi ka dapat ganyan. Masama yan." Saway ni Samantha. Ipinagsawalang bahala niya ito. "Gusto mo bang makita ang kwarto mo? Mas gusto kong katabi si Mama. Kaya ang kwarto niya ang kwarto ko po." Nakita niyang tumango ang lalaki kahit hindi naman ito nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung nahihiya ba siya dahil sa ugali ni Aldrin sa harap ni Daniel. Naaawa rin siya sa lalaki dahil ayaw talaga nito sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ang bata pero ang sagot nito ay, "Iniwan niya tayo, Mama. Dapat hindi ako mabait sa kanya dahil baka iwan niya ulit tayo." Nasaktan siya noong marinig ang sinabi nito. "Samantha!" Liningon niya si Daniel na nakangiti habang papalapit sa kanya. "Anong nangyari? Bakit ang saya-saya mo?" Umupo ito sa upuan sa harap niya. "Kinausap ako kanina ni Aldrin. Nagkwento siya sa akin. Ang saya-saya ko dahil doon." Mas nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Lumuhod ito sa tabi niya. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. "Hindi mahirap suyuin si Aldrin. Ipakita mo lang na totoo ka.
Takot siyang maiwan. Kaya sana, huwag mo kaming sanayin kung iiwan mo lang kami. Sumubsob ito sa dibdib niya. Hindi ako aalis sa tabi niyo. Hindi ko na kayo iiwan na dalawa. Gulat siyang nakatingin sa dalawang lalaki na nakangiti ngayon sa harap niya. Si Aldrin ay may hawak na bulaklak, habang si Daniel naman ay may hawak na cake. Parehong nakasuot ang dalawa ng party hat. Lumipas ang ilang linggo ay naging mabuti ang lahat. Nasanay siya nagigising ng masaya araw-araw at makikita niya ang mag-ama na nagbabangayan kung paano siya mapapasaya. Kahit naman anong gawin ng mga ito ay talagang masaya siya. Happy birthday, Nurse Sam! Ngumiti siya sa mga katrabaho na bumabati sa kanya. Happy birthday, Sam! May susundo ba sa'yo? Umiling siya kay Doc Romero. May dala po akong sasakyan, Doc. Salamat sa pagbati. Masaya siyang umalis sa ospital. Excited siyang umuwi dahil gusto niyang makita ang dalawang lalaking pahinga niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta ng dalawa. Hinipa niya ang kandila sa cake. Tinanggap niya ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Aldrin. Happy birthday, Samantha! Masayang bati ni Daniel. Sunod na bumati sa kanya ang anak. Happy birthday, Mama! Sana masaya ka ngayon. Oo naman, anak. Bakit hindi magiging masaya si Mama? Ito ang pinakamasaya kong birthday kasi andito ka sa tabi ni Mami. Pero nag-birthday ka rin noon, Mama. Tayo lang naman noong dalawa. Hindi ka ba masaya noon? Napalingon siya kay Daniel noong marinig niyang tumikim ito. Bakas sa mukha ng lalaki ang lungkot. Naawa rin siya kahit papaano dahil ayaw sa kanya ng mismong anak. Matagal niya itong hindi nakasama at ayaw pa sa kanya ng anak. Umakto siya para makapantay sila ni Aldrin. Inosenteng nakatingin ito sa kanya. Hindi naman pwedeng ganun, anak. Isipin mo, may mga batang walang daddy, kaya naghahanap sila. Pero ikaw, may daddy ka, pero ayaw mo sa kanya. Bigyan mo siya ng chance, anak. Walang mawawala sa'yo. Hindi ito sumagot. Matagal niya itong tinitigan at hinihintay ang magiging sagot nito. Ayos lang, Sam. Nandito lang ako hanggang sa matanggap niya ako bilang dad niya. Hindi na ako aalis sa tabi niyong dalawa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Aldrin, kaya binalik niya ang tingin sa bata. Napakamot ito sa ulo kasabay ng pagnguso nito. Hindi pa po ba tayo kakain, Mama? Kanina pa po ako nagugutom pero hindi naman natin kinakain ang handa mo. Mag-picture ka na, Mama, para may pang-post sa Facebook, kagaya nung ginagawa ng mama ni April. Natawa siya dahil sa huli nitong sinabi. Hindi na kailangan, anak. Ano bang gusto mo? Ako nang kukuha. Anong gusto mong kainin, Aldrin? Presenta ni Daniel. Hindi pa siya nakakasagot ay may hawak na itong pinggan. Gusto ko po ng spaghetti at 3 chicken. Tayo lang naman ng tao dito eh. Hindi muna nating bibigyan si guard kasi kulang pa sa akin ng marami. Pinagmamasdan ni Daniel ang anak niya na masiglang kumakain ng handa. Naliligo pa si Samantha dahil galing pa lang ito sa ospital. Ngunit binigyan niya na ang anak para magsimula na itong kumain. Sabihin mo lang kapag may gusto ka pang kainin, ha. Marami ang handa ni Mama. Hindi po tayo magkapatid. Mama ko lang yun. Tipid na sagot nito. Napatikim tuloy siya dahil tama naman ito. Bakit niya nga ba tatawaging mama si Samantha kung pwede naman na asawa? O di kaya ay mahal? Then, can you call me daddy? Nakita niya ang mabilisang pagkislap ng pananabik sa mga mata nito, ngunit agad ding nawala. Chicken! Gusto mo pa? Marami ka pang chicken sa pinggan mo. Ubusin mo na yan bago kita bigyan ng bago. Marami pa tayong lulutuin kaya sabihin mo lang. Napailing na lamang siya. Simula ng araw na yun ay nagkaroon na ng progress. Kinakausap na rin siya ni Aldrin.
Kaya palagi itong masaya na binibida nito kung gaano kabibong anak sa tuwing silang dalawa lang ang magkasama. Daddy, gusto ko ng cupcake. Pagluto mo ako. Napaawang ang bibig ni Daniel sa gulat. Nakatayo ito sa pinto ng kusina habang hawak ang papel at lapis sa kamay niya. Nagkatinginan silang dalawa. Bakas sa mukha nito ang tuwa dahil ito ang unang beses na tinawag siyang daddy ni Aldrin. Anong sabi mo, anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Daniel. Ngumisi naman ito. Gusto ko ng cupcake pero si daddy ang magluluto para sa akin kasi sabi niya magaling siyang magluto eh. Binalik niya ang tingin sa lalaki. Pinunasan nito ang luha niya at nagsimulang maglakad palapit sa anak. Binuhat niya ito habang nakangiti ng abot langit. Oo naman, ipagluluto ka ni daddy ng kahit na ano. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa'yo. Tuwang-tuwang saad nito. Pwede mo ba akong tawaging daddy ulit? Bumusangot ng tuluyan si Aldrin. Ano ba yan? Ulit-ulit ka naman daddy. Kailangan mo na magpalinis ng tainga dahil hindi ka makarinig ng maayos. Niyakap ito ng lalaki ng mahigpit. Pinagmamasdan niya ang dalawa at hindi rin mawala ang ngiti niya. Thank you, anak. Love ka ni daddy. Magluluto ako ng maraming cupcakes para sa'yo. Gusto mo ng marami? Iba't ibang flavor pa? Marami po akong bibigyan. Kailangan madaming-madami. Yung classmate ko gusto raw nila ng madami eh. May kinuha itong listahan na nakatago sa loob ng damit nito. Order ng classmate ko, daddy. Kailangan may pera kami para ibigay dun sa old guy sa labas ng school. Homeless kasi siya. Wala na siyang family, kaya tinutulungan namin siya. Pero pwede naman natin siyang tulungan. Bibigyan ko siya ng food at house. Pero walang resist ang classmate ko, mama. Sabi ko magaling magluto si daddy, pero hindi sila naniniwala sa akin. It's okay, Sam. Bibili ako ng gagamitin para sa order ng classmates mo. Bibigyan din natin yung homeless guy na matitirahan. Salamat po, daddy. Gumalaw ito, kaya nilapag na siya ni Daniel. Ang dami ng order nila. Hindi ka naman sanay mag-bake. Kahit request yun ni Aldrin, hindi mo naman kailangan na sundin yun. Umiling ito kasabay ng pagkibit balikat. Gusto mong samahan ako mag-groceries? Kailangan nating bumili ng malaking oven para matapos ang order ng classmate at teacher niya. Sinamahan niya ang lalaking mamili ng mga gamit. Sa sobrang dami noon na alam niyang sobrang mahal. Nahiya tuloy siya dahil sobrang gastos ni Aldrin. Nagsimula si Daniel sa pagluluto ng hapon, ngunit ngayon ay pasado hating gabi na. Pero kalahati pa lang nagagawa niya. Napahawak siya sa kanyang leeg dahil sa pangangalay nito. Kanina pa siya nagbibake ng cupcake na request ng anak niya. Tulog na nga ang mga ito. Ngunit hindi naman siya pwedeng makatulog. Ito kasi ang unang beses na tinawag siya ng anak ng daddy at gusto niyang kunin ang loob nito. Hindi ka pa ba matutulog? Bukas mo na lang ituloy yan. First batch na ang natapos mo. Pangalawa na ang nasa oven at pangatlo na ang hinahalo mo. Hindi mo naman kailangang sundin ang gusto ni Aldrin. Umiling siya dito. Gagawin ko ang lahat ng ito. Ang saya-saya ko kanina nung tinawag niya akong daddy. Hindi mo alam kung gaano ako napasaya noon. May trabaho ka pa sa ospital bukas. Hindi pwedeng puyat ka na papasok. Baka sabihin nila na pinapahirapan kita. Nagpalit kami ng schedule ni Kael. May oras pa ako matulog bukas pagpasok ni Aldrin bago pumasok. Sumapit ang umaga. Puyat siya pero masaya dahil natapos niya ang lahat ng cupcake orders at iba pang cookies. Hinatid nilang dalawa si Aldrin sa school nito. Dala na rin ang request ng mga bata. Aldrin, siya ba yung daddy mo? May daddy ka pala talaga. Ang gwapo niya, para siyang artista. Ang sarap din ang binake niya. Bibili ako ulit sa susunod. Mas masarap siyang mag-bake kay mami. Pero secret lang. Napahagik-hik ito. Natawa na lamang siya sa mga narinig mula sa classmate ng anak.
Kung titingnan ay napakasaya ni Daniel ngayon. Kahit puyat siya ngayong araw ay worth it ang lahat ng yun dahil napasaya niya ang anak. Maraming salamat, Mr. Pangilinan. No problem, ma'am. Umakbay siya kay Samantha. Mas napangiti siya dahil hindi siya nito tinanggal ang pagkakaakbay niya. Sobrang saya ngayon ni Aldrin. Pinagmamalaki ka niya sa mga classmates niya. Kahit hindi natin sabihin, nakukuha mo na ang loob niya. Sana ay tuloy-tuloy na ang lahat ng ito. Hindi katulad noong una na halos hindi ka niya pansinin. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ang loob niya. Hinatid niya ang babae sa ospital noong lunchtime nila. Bumalik ulit siya sa bahay pagkatapos para manood ng YouTube para sa mga tips na pagpapasaya sa mga bata. Ito kasi ang kadami niya ngayon. Nagluto siya ng merienda noong hapon bago sinundo muli ang anak. Tumakbo ito palapit sa kanya nang bumaba siya sa sasakyan. Daddy! Sinalubong niya ito ng yakap pagkatapos binuhat. Wala pa si Mama? Tayong dalawa lang ulit ang magkasama? Bakit? Ayaw mo bang kasama si Daddy? Nagtatampong tanong niya. Umiling naman ito sa kanya. Hinawakan ito ang mukha niya para paharapin sa kanya. Hindi po. Gusto kita kasama. Uwi na tayo, Daddy. Nagugutom na ako. Gusto ko po ng cupcake. Naglaro silang dalawa pagkatapos kumain. Tumakbo ang anak niya para silipin ang pagdating ng sasakyan. Inayos niya ang gamit bago ito sinundan. Tumalim ang tingin niya noong makita na may naghatid sa babae. Bumulong ang anak. Bakit hindi ikaw ang nagsundo kay Mami? Papayag ka ba na maunahan ka ni Kalbo? Suminghal siya dito. Siyempre hindi. Mas gwapo nga ako dyan eh. May buhok pa ako. Tumawa ito. Yun naman po pala eh. Kung gusto mo makuha si Mama, dapat sinusundo mo siya palagi. Paborito niya yung chicken skin dun sa malapit sa plaza. Mamaya ibili mo kami, Daddy ah. Nagugutom na rin ako eh. Tiningnan niya ito. Naningkit ang mga mata niya. Paborito ng mami mo o paborito mo? Hinampas nito ang hita niya kasabay ng pagbusangot. Ikaw na nga nitutulungan ko eh. Tapos ayaw mo pang maniwala sa akin. Bahala ka nga dyan, Daddy. Pag nagustuhan ni Mami si Kalbo, paano mo siya aagawin? Anak niyo nga ako. Baka di pa kayo magkatuluyan. Makukuha ko ulit ang loob ng mama mo. Hindi yun ganun kadali kasi nasaktan ko siya. Alam mo anak, hindi ako titigil. Magkakaroon ka pa ng maraming kapatid. Ilan ba ang gusto mo? Gumawa na lang po kayo. Tumakbo ito paalis. Tiningnan niya ito sa nagtatakang muka. Bilisan mo, Daddy. Andyan na siya. Kunwari wala tayong alam na hinatid siya ni Kalbo. Kunwari hindi ka nagsiselos dahil nakita mo. Bilisan mo na, Daddy. Ayan na siya, oh. Natatarantang sabi nito. Tumayo naman siya. Nang bumukas ang pinto ay mabilis kong hinablot ang tsinelas ko. Agad kong nakuha ang tingin niya. Lumabas ka ba? Sinong kasama ni Aldrin kanina? Tanong agad nito. Gusto niyang mapairap dahil naiinis siya. Totoo ang sinabi ni Aldrin. Nagsiselos talaga siya. Nandito naman siya pero hindi ito nagpapasundo sa kanya. Maayos niyang nilagay ang tsinelas sa tabi nito habang umiti ng peke. Inaayos ko lang. Naglalaro si Aldrin sa... Hindi niya natapos ang sasabihin nang marinig niya ang boses nito. Mama! Andito ka na pala. Kanina ka pa hinihintay ni Daddy. Miss ka na raw po niya. Siya kasi tumabi sa akin ng tulog. Gusto ko ikaw. Napangiwi siya sa panlalaglag nito. May favoritism talaga ang anak. Hindi niya alam kung saan natutunan ng anak niya ang umacting. Nakayakap ka nga sa akin ng mahigpit kagabi. Mabuti naman, magkasundo na kayo. Siya nga pala, bumili kami ng pagkain. Mama, hindi mo man namiss si Daddy? Singit ulit ng anak. Busog na ako. Baka gustong kumain ni Aldrin. Pupunta lang ako sa taas at may gagawin ako.
Hindi niya na hinintay ang sagot ni Samantha at pumunta na siya sa kwarto niya sa pangalawang palapag. Mataas ang pride niya. Pinagluto niya ito ng pagkain dahil alam niyang uuwi ito ng lunch. Pero kasama lang pala niya ang kalbong doktor na iyon. Dapat ay mas taasan mo ang ginagawa niya, Daniel. Iyon ang nakatatak sa utak niya. Sa kabilang banda ay nagkatinginan si Samantha at Aldrin noong umalis si Daniel para pumunta sa kwarto nito. Anong nakain ng daddy mo? Nagluto po kami kanina ng favorite niya. Hinihintay ka kasi namin bago kami kumain. Hindi ko po alam na nagmagic siguro si daddy. Inosenteng sagot nito. Gusto mo ba nitong dala ko? Huminga ito ng malalim. Mas masarap ang luto ni daddy. Iyon na lang kainin natin dahil masarap yun. Natikman ko po yun kanina, mami. Hinila siya nito patungo sa kusina. Nilagay niya na lang sa ref ang pagkain na dala niya. Dahan-dahan lang na kumain. Baka mabulunan ka. Pupunta akong kapitbahay, mama. Maglalaro raw kaming dalawa ni Isay. Sagot ng anak. Okay, sige. Pero eat slowly. Bumalik ka kaagad at huwag magpapagabi Noong matapos ito ay tumakbo na ito pataas. Naiwan naman siyang mag-isa. Kaya tinuloy na lamang niyang pagkain. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang marinig ang malakas na sigaw nito. Mama! Mabilis siyang tumakbo sa labas noong marinig niya ang sigaw ng anak. Nanlaki ang mga mata niya. Para siyang nakakita ng multo nung makita ang mami ni Daniel sa harap niya. Ngunit ang pagkabigla niya ay napalitan ng galit noong makita niya kung paano nito mahigpit na hinawakan ang braso ng anak. Bakas sa mukha nito ang sakit. Mabilis niyang nilapitan ng anak at tinago niya ito sa likod niya. Wala kayong karapatan na saktan ng anak ko. Tumawa ito ng sarkastiko. Hindi na nakapagtataka. Kagaya ka pa rin ng dating isang basura. At talagang gumawa pa ng bahay ang anak ko para tirhan mo. At ano? Ipapaako mo sa kanya ang anak mo? Ang kapal naman ng mukha mong babae ka. Tinakpan niya ang taingan ng anak na natatakot sa likod niya. Mas makapal po ang mukha niyo. Wala kayong karapatan na sabihin sa akin yan. Hindi kayo perpekto. Itong sinasabihan yung babae na to, mas tao pa kesa sa inyo. Matapang na sagot niya. Huwag ka nga magmalinis. Basura ka lang. Mananatili kang basura. Nilingon niya ang anak. Pumasok ka na muna sa loob, anak. Mag-uusap lang kami, okay? Nag-aalangang tumango ito bago tumakbo papasok sa loob. Nang masiguro niyang nasa loob na ito ay binalik niya ulit ang tingin sa ginang. Hindi ako nagmamalinis. At saka bakit ko gagawin yun? Wala akong ginawang masama sa inyo. Kayo ang pumunta dito. Wala kayong karapatan na saktan ng anak ko. Wala rin kayong karapatan na sabihan na ipapaako ko ang anak ko kay Daniel. Matapang na sagot niya. Hindi ba ganun ang gagawin mo? Bakit? Kulang na ba ngayon ang pera niyo kaya dumidikit? Mom! Enough! Pumailalim ang malakas na galit na sigaw ni Daniel. Bumaling sa kanya ang ginang. Son, ano na naman ito? Talagang pinatira mo pa ang babaeng ito dito? I said enough. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba nilinaw ko na sa inyo noon? Tigilan mo na ang pamilya ko, ma'am. Napasinghap ito. Matalino ka, anak. Pero hindi mo ginagamit ang utak mo. Paano ka makakasiguro na anak mo nga ang batang yon? Malandi ang babaeng yan. Gamitin mo ang utak mo, Daniel. Napakuyom siya ng kamao. Hindi niya gusto kailanman ang pananalita nito kahit noon pa man. Isang beses pang may sabihin kayong masama kay Samantha at sa anak ko. Ako mismo ang magpapalaya sa iyo sa bahay ko. Ma'am, noon nawala na siya. Dahil sinunod kita. Ayaw mo ba talaga akong maging masaya? Mahal ko si Samantha. Nag-angat siya ng tingin nung hawakan ng lalaki ang kamay niya. Umalis na kayo. Ito na ang huling beses na makakalapit ka sa pamilya ko. Mas tumalim ang tingin nito. Pipiliin mo ang babaeng yan kesa sa ina mo?
Mas hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kamay niya. Yes, mas pipiliin ko sila kaysa sa inyo, ma'am. Mas matagal ko kayong nakasama. Pero mahal mo lang ako kapag nasa taas ako. Kapag pinupuri, dahil naging magaling ako. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko. Pero mahal na mahal ako ng pamilya ko. Mahal nila kung ano ako. Kaya sa pangalawang beses, mas pipiliin ko sila. Umalis na kayo. Nagpatianod siya noong hilain siya ng lalaki papasok sa loob. Mabilis siyang niyakap nito noong tuluyang masara ang pinto. Niyakap niya ito ng mahigpit. Bakit hindi niyo ako sinama? Mahina ngunit may pagtatampong boses ni Aldrin. Binalingan nila ito at niyakap ito sa gitna nilang dalawa. I love you, Mama. I love you, Papa. Happy family na tayo. Sana magkaroon din po ko ng kapatid. Napatawa naman si Daniel dahil dito. I love you too, anak. Sabay nilang sabi sa anak. Simula ng araw na yon ay mas gumaan ang buhay nila. Palitan sila ni Daniel sa ospital dahil higit na magkailangan nila ito. Kahit busy ang lalaki ay hindi ito nawalan ng oras para sa kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw ay maayos na ang lahat. Matagal nang tumitig si Daniel sa labas at iniisip niya kung paano susorpresahin si Samantha. Kinausap niya ang tatay nito at approve siya. Aldrin, come here. Tawag niya sa anak. Agad itong lumapit sa kanya na nakangiti. Nakita mo ba si mami mo? Tumango ito habang nakangiti. Lumabas po siya ng bahay, Daddy. Pupunta po ata sa palengke. Bibili po siya ng mga gagamitin sa cupcake na lulutuin mo para sa akin. Bumungis-ngis ito. Again? Natatawang tanong niya. Oo naman po. Yes. Bibong sagot nito. Nang dumating si Samantha sa bahay ay bumakas ang pagtataka sa noo niya. Bumungad kasi ang katahimikan sa buong bahay. Daniel? Anak! Naguguluhang tawag niya sa pangalan ng kanyang mag-ama. Naguguluhan ngunit mas matimbang ang pagkabigla niya habang nakatingin sa ayos ng buong bahay. May ideya siya pero hindi siya sigurado. Tumigil siya noong marinig ang paborito nilang kanta noon ni Daniel. Nilibot niya ang paningin. Doon niya nakita ang lalaki na nakasuot ng long sleeve at may hawak itong kumpol ng bulaklak. Para siyang maiiyak sa nakita. Sa likod nito ay doon sumilip ang anak nila na nakasuot din ng long sleeve. Pareho ito ng disenyo sa ama. May hawak din itong kumpol ng bulaklak na may kaliitan na bagay sa anak. Anong ibig sabihin ito? Naiiyak niyang tanong. Surprise! Para ito sa pinakamagandang babae sa mundo na nagngangalang Samantha Felicis Pangilinan. Mahina niyang hinampas ang balikat nito. Sira ka talaga. Anong pakulo na naman to? You deserve this. Nagustuhan mo ba ang hinanda namin ni Aldrin para sa'yo? Oo naman, bakit hindi? Bumili lang ako ng gulay, may ganito na kayong nalalaman. Hindi niyo naman sinabi. Sana nag-gown ako. Mami, ang ganda mo po. Thank you, anak. Bumaling siya sa lalaki. Thank you, Daniel. Mas lalo siyang nagulat sa sunod na ginawa ng lalaki. Napatakip siya ng bibig at napahikbi. Sa tingin ko, may ideya ka na kung bakit ako nakaluhod sa harap mo. Hawak ang singsing na ito. Pinaghandaan namin itong dalawa ni Aldrin. Hindi dahil may anak na tayo. Kaya ginagawa ko to. Kasi ito ang nararamdaman ko para sa iyo, Samantha. Nasaktan kita noon. Dahil gusto ko na iligtas ka. Dahil natatakot ako. Hindi ko alam na mas nakakatakot pala pag nawala kayo. Lalo na ngayon. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Will you marry me, my nurse, my love, Samantha? Of course. Pakakasalan kita. Sinuot nito ang singsing sa daliri niya. Mas naging emosyonal siya at niyakap siya ng mahigpit ni Daniel. Yumakap din sa kanya si Aldrin sa pagitan nila. Mahal na mahal ko kayong dalawa.
Kayo ang palaging pipiliin ko. Gagawin ko ang lahat para sa inyong dalawa. Kung noon natatakot ako, kaya matagal ko kayong hindi nakasama, hindi na yun mauulit-uli. Masaya na ang family natin. Wala nang maghihiwalay ulit. Yay! Tuwang-tuwang usal ni Aldrin. Kung masaya sila noon ni Aldrin kahit silang dalawa lang, ay mas masaya pala kapag kasama pa nila si Daniel. Silang dalawa ang buhay ko. Hindi ko sila iiwan kahit na anong mangyari. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Doctor Hidden Son, written by Ashi. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam! Kuya Agustin Stories